Bago lumubog ang araw, patawad ka na. Kahit na hindi diretso mong kausapin yung tao, sa isip at sa puso mo, pinatatawad na kita. Lord, ikaw na po ang bahala sa kanya. Niloko ko, ganun lang ngayon. Irresponsible siya for so many years, ganun lang ngayon. Tinraidor niya ako, ganun lang. Binastos niya ako, ganun. Pinatay niya ang mahal ko, ganun lang yon. Sagot, oo. Sinasabi ng Panginoon, ganun lang yon. Narinig po natin sa ating Ebanghelyo ang isa sa mga mahalagang instructions ni Kristo sa kanyang mga disipulo sa kanilang paglalakbay para ipahayag ang Ebanghelyo. Sabi niya, huwag kayong magdala ng salapi, ginto, pilak o tanso sa inyong lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay ni bisan, pampalit na panyapak o tungkod. In simple words, ang instruction ay to travel light. Ang maglakbay ng magaan lang. Sapagkat kapag marami nga naman tayong daladala o bagahe, nakakaistorbo yan sa mga dapat nating gawin sa ating paglalakbay. Nakakabagal pa yan ng paglalakbay. Nakakasakit pa yan. Besides, the Lord wanted His disciples to trust God in the goodness and providence of God. Na para bang sinasabi niya sa kanila, basta pagbutihan ninyo ang misyon ninyo, ang Diyos, ako ang bahala sa inyo. Bagay na mismong naranasan ni San Benito. Siya ay galing sa isang tanyag at mayamang pamilya, pero ang buhay mayaman ay iniwan niya para sa pagmimisyon. Nagtatag siya ng mga monasteryo na pinapakinabangan at malaking tulong sa simbahan magpasa hanggang ngayon. Pinagtiwalaan ni San Benito ang kabutihan ng Panginoon sa kanyang pagmimisyon at hindi niya pinagsisihan iyon. Ngayon, sa palagay ko, sa mas malalim na pagninilay, hindi lang po mga material na bagay ang ayaw ipabitbit ng Panginoon sa atin, sa ating paglalakbay sa buhay. Kasama na rin po dito ang galit. Ang galit natin na po pwedeng makapagpabigat sa atin, makaistorbo sa mga dapat na gawin at maranasan natin sa buhay, at po pwedeng patuloy na makasakit sa atin. Ang galit ay po pwedeng maging matinding pagkahe sa buhay natin. Di ba? Eh kahit nakahubad ka, basta may galit ka sa puso mo, ang bigat-bigat ng pakiramdam mo. Naisip ko po ito kasi nakita ko na may connection ito sa ating unang pagbasa sa araw na ito. Dahil sa ating unang pagbasa, pinakita ng Panginoon na siya ay Diyos, hindi tao. Hindi siya nagtatanim ng galit tulad ng tao. Ang pinakapatunay nito, yung mga blessings na natatanggap natin despite our sins. Eh kung ang pagbabatayan ng Panginoon ay justice lang, wala tayong biyayang matatanggap mula sa Kanya. Sapagkat hindi natin deserve ang mga biyayang tinatanggap natin dahil sa mga raming mga pagkakasala natin. Patunay ng Diyos. Nagagalit man siya kapag tayo nagkakasala, hindi siya nagtatanim ng galit sa kalooban, sa puso niya. Yan ang makikita natin kay Jesus, diba? Si Jesus, ang Diyos. Nang siya'y nabubuhay dito sa mundo, nagtanim ba siya ng galit? Hindi. Kung nagtanim siya ng galit, listen sana'y hindi na niya pinatawad o binalikan pa ng kanyang mga disipulong nagtaksil sa kanya. In fact, ang unang salita na binungad niya at sinambit niya sa kanila ay kapayapaan, peace. Na para bang sinasabi ng Panginoon sa kanila, kung ano man yung ginawa ninyo, kalimutan nyo na sapagkat kinalimutan ko na. Ibinigay pa rin sa kanila yung misyon na dati ay binigay sa kanila. Ganun pa rin. Walang labis, walang kulang. At mamamatay na lamang ang ating Panginoon. Inipon niya ang mga natitirang kaunting lakas na lamang niya para sabihin ng mga salitang, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nalalaman ang kanilang ginagawa na para sa akin ay maliwanag na pagre-release ng Panginoon ng mga negative feelings and thoughts na po pwedeng pilit na ipinababaon, sinasaksak sa puso at isip niya ng demonyo, tulad ng thoughts and feelings na sa kabila ng kabutihang ginawa mo, hindi na sila naniwala, pinatay ka pa rin nila. I'm sure naiisip ng Panginoon yan, pero hindi dahil galing sa Kanya yan, galing sa demonyo yan, tukso yan. And so our Lord was very
quick to choose not to take all of this. Pinili niya sa buhay at sa kamatayan na huwag magtanim ng galit sa kaniyang kalooban. Mamamatay na lang, pinili pa rin niya na huwag dalhin ang mga yan. Sana siya ating tularan. Hindi naman po masama ang magalit, kahit nga ang Diyos nagagalit. Ang masama ay ang magtanim ng galit. Kaya nga ang sabi sa atin ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso 4:46, kapag nagagalit ka, huwag mong pabayaang magkasala ka. At sinasabi niya sa atin ang paraan, huwag mong pababayaan na lumubog ang araw na may galit ka sa puso mo. Dagdag pa niya, huwag mong pabayaang gumalaw sa buhay mo ang diablo. In other words, ang galit, di masama yan. Basta hayaan mong humupa lang yan. Because like any other feelings, anger is fleeting. Lilipas at lilipas yan. Not unless itanim at alagaan, dilig-diligan pa natin yan. Ano tayo nakapagtatanim ng galit? Yung iniisip-isip mo pa rin yung pangit na ginawa sa'yo. Kaya napapanariwa nito yung sugat sa isip at sa puso mo. Inuulit-ulit mo. At kapag inuulit-ulit mo sa puso mo, sa isip mo, parang chismis yan. Kapag nakikipag-chismisan ka sa iba, yung totoo, nadadagdagan ng mga hindi totoo, ng mga haka-haka mo lang, ng mga fears mo lang, ng mga kutob mo lang. Yan ang nangyayari. Kapag inuulit-ulit mo sa puso mo yung ginawa niya sa'yo, parang chismis na, nakikipag-chismisan ka na. Yun nga lang sa sarili mo. Kasi na dinadagdagan mo na yung mga ginawa niya. Regardless kung ito ay tama o mali, totoo o hindi totoo, ang punto, naalagaan mo, dinidiligan mo yung pagkakatanim mo ng galit sa puso mo. At kapag dinidiligan mo, ano ang expect mo? Tutubo at tutubo ito. Hanggang sa magkaugat na, hanggang sa mamunga na, at bungang mapait, bitter, hindi maganda. Hindi po laging totoo yung expression na time heals. Time heals everything, especially if there is no real forgiveness and total surrender to God. Kapag wala niyang dalawang yan, time will just worsen everything because it will give the devil the greater opportunity. Sabi nga sa John 10:10, to steal and destroy. Mas mananakaw ng diablo yung pagkakataon mo na mas maging mabuting tao sa kabila ng pangit na ginawa sa'yo. Because after all, yung mga pangit na ginagawa sa atin, pwedeng maging blessing in such a way na sa kabila ng lahat ng ito ay palulutangin pa rin natin yung mabuti sa pagkatao natin. Nanakawin ng demonyo sa atin yung opportunity na makipag-ayos pa tayo, maayos pa yung relasyon natin sa taong nakagawa ng masama sa atin. At nanakawan din tayo ng diablo, ng tsansa na makapag-move on agad hanggang sa masira na niya yung relasyon natin sa taong nakasakit sa atin at tayo na rin mismo ang sarili natin. Hindi nga ba't ang pagtatanim ng galit ay parang paghahawak ng baga sa ating mga kamay. Gustong-gusto mong ibato sa taong nakasakit sa iyo. But in the process, mga kamay mo ang pinapaso, sinusunod mo. O parang isang lason na ikaw rin ang umiinom. Ganon ang galit na tinatanim natin sa puso natin. Tandaan natin ha, ang demonyo ang pinakamagaling manggatong. Kaya nga, nasa lugar siya ng apoy na hindi namamatay. Kasi ang demonyo, ang siyang gatong ng gatong sa apoy, kaya ang apoy hindi namamatay. Kaya wag mong pabayaan gatungan ng demonyo ang galit na iyong naramdaman by giving him much time. Alisin mo agad sa puso mo yan. Remember that the devil will also meet us where we are. Ano ang unang tukso ng diablo kay Kristo? Matapos si Kristong mamalagi ng 40 araw at 40 gabi sa disyerto. Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Bakit? Alam niya, gutom si Kristo. The devil will meet us where we are. So alam din niya kapag galit ka. Alam din niya kapag inis ka. Alam din niya kapag buwisit ka. At hindi siya mag-aaksaya ng panahon. Manggagatong at manggagatong siya upang palalain sa puso at sa isip mo ang sitwasyon. And so let us heed the words of St. Paul. Do not give the devil a chance to work on you. Bago lumubog ang araw, patawad ka na. Kahit na hindi diretso mong kausapin yung tao, sa isip at sa puso mo, pinatatawad na kita. And then surrender everything to God. Lord, ikaw na po ang bahala sa Kanya. Pati yung galit mo, isurrender mo sa Diyos. Lord, gusto kong mawala ito.
tulungan mo ko. Tulungan mo kong maghilom agad yung sugat sa puso ko na binigay sa akin ng taong ito. Ikaw na rin po ang bahala sa kanya. Makita nawa niya, ma-realize nawa niya yung pagkakamali niya. Sapagkat aminin natin na yun ang isa sa mga nagiging dahilan kung bakit nagtatanim tayo ng galit sa puso natin. Gusto nating makaganti. Or at least, gusto nating ma-realize ng tao, mali yung ginawa mo sa akin. I don't deserve all this. Ang sabi ng Panginoon sa atin, leave everything to Him. Sa Old Testament, ang utos niya sa atin ay sa Leviticus 19:18. Huwag kayong maghihiganti o magtatanim ng galit kanino man. Magmahalan kayo tulad ng pagmamahal niyo sa inyong sarili. Akong itong si Yahweh. And I like it how God ended this verse or this command to forgive at huwag magtanim ng galit. Ang sabi niya, I am the Lord. Ako si Yahweh. Na para bang nire-remind niya tayo, ako ang Diyos at hindi ikaw. Gaano man katindi ang galit mo, ako ang huhusga sa Kanya at hindi ikaw. Kaya nga ang sabi pa sa atin, ang sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, huwag kayong maghiganti. Isuko nyo ang galit nyo sa Diyos. Sapagkat nasusulat na sinabi ng Diyos, ang paghihiganti ay akin. Ako ang maghihiganti. Yun din ang sagot sa madalas na ekspresyon natin, ganun lang yon? Niloko ko, ganun lang yon? Irresponsible siya for so many years, ganun lang yon? Tinraidor niya ako, ganun lang, binastos niya ako, ganun, pinatay niya ang mahal ko, ganun lang yon? Sagot, oo. Sinasabi ng Panginoon, ganun lang yon. Pero hindi ibig sabihin na hindi tayo magkakaroon kung kinakailangan ng mga legal action. Pero ang sinasabi ng Panginoon, alisin mo agad ang galit sa isip at sa puso at ipaubaya mo na sa akin ang sitwasyon. Kaya nga sa ating ebanghelyo, yun din ang sabi niya sa kanyang mga alagad. Kapag hindi kayo tinanggap, ipagpag ninyo ang mga alikabok sa mga paa ninyo. Malis kayo, move on. At ako na ang bahala. Sa araw ng paghukom, mas matindi ang parusa sa mga bayang iyon. So hindi actually ganun lang iyon. Kasi ang paghihiganti ay nasa Panginoon. Pero huwag mong isipin ang paghihiganti, kung ano yung iniisip ko, ganun ang mangyayari. Hindi. Meron siyang mas magandang paghihiganti na mas marirealize ng taong nakasakit sa iyo na mali na ginawa niya sa iyo ito. Sapagkat after all, hindi lang naman din ikaw ang anak niya, kundi pati na rin yung nagkasala sa iyo. At wala nang sa pinakamasaya sa mata ng isang ama at ng isang ina, kundi yung sight na nagmamahalan ang mga anak niya. Lalo pa yung sight na yung anak niya ay minamahal yung ibang anak niya sa kabila ng mga pangit na ginawa ito sa kanya. Tandaan natin na kung tayo nasaktan, ang Diyos ay nasasaktan para sa atin. Kaya makakaasa tayo na yung pagpapaubaya natin sa Kanya ay ang mas makabubuti para sa atin. Hindi lang para sa atin, kundi para din sa mga taong nakasakit sa atin. Ito sana mga kapatid ang ating pagdasal sa ating banal na pagdiriwang, lalo pat may mga galit tayong nararanasan sa buhay. Amen.